Hello Kathden fans! Kung may bagong movie ang Kathden, ano ang magiging title nito? Star Cinema binati ang Kathden, no? Love na love ng Star Cinema at ABS-CBN ng Kathden, mga kasombrero. So yan at marami pang items sa vlog na ito, mga kasombrero. So unahin ko ito. Ang cute ng ginawa ng Star Cinema kasi di ba bumati sila, tapos yung background ng kanilang post ay yung theme song, no, ng Hello Love Again, mga kasombrero, na palagi, no, kung balikan man ang araw. So ganun siya, mga kasombrero. Ang cute lang ng ginawa ng ano dito ng Star Cinema, and talagang nagiging Star Cinema babies na, no, ang Kathden, mga kasombrero. So sabi dito sa kanilang greeting, of course, or congratulations kay sa Kathden, sabi niya, Takila Queen 2025 Team PC Star Awards for Movies, Catherine Bernardo, tapos Sir Alden, tapos yung picture ng Kathden, mga kasombrero, no, tapos yung kanilang trophy naman. So parang kinumpal lang ng Star Cinema sa isang maikling short, sa isang maikling video, mga kasembreros, yung kanilang greeting sa Kathden, mga kasembreros, and hoping, no, dito parang mapapansin naman ito ng management, mga kasembreros, na grabe yung impact ng Kathden, no, na kahit na sobrang busy nilang dalawa, no, hindi na sa spotted magkasama, pero yung kanilang awards and recognitions ay bumabaha pa din, mga kasembreros. So sige, susunod ko na ito. Post ito ng isang Kathden admin, mga kasembreros. Ang tanong niya dito ay kung kayo ang tatanungin, anong magandang i-title sa movie na ito, no? Kathden, Alden Richards at saka Catherine Bernardo nga, mga kasembreros, no? So ano maganda, marami ang nag-comment dito na Hello Love Forever, meron dito Till Death Do Us Part. Tama, Hello Love Forever, ito din ang naisip kasi sequel sa Hello Love Again. Endless Love, no, bagay sa kanilang dalawa, sabi dito ni Leonora Guevara Trinidad. Si Josephine Adarna, yun, Hello Love Forever. Meli Campos, yes, Endless Love. Stronger Together, sabi naman ni dito, marami actually ang nagsuggest dito, mga kasembreros, no. Mylene Valencia, Hello Love Forever. Teresita Sapo, sabi niya Forever. Si Jean Javier Felicissimo, sabi niya, ikaw lang ang aking mahal. Oh, ang ganda nito Ito ang kanta na, ikaw lang. Tapos sabi ni Kai Garcia Lava Piez, sabi niya Forever Love. Sabi naman ni Maria Elena Abrasaldo, Hello Love Forever. Sabi ni Zenaida Muega, sabi naman ng gusto niyang title ay My Morning Sunshine. Ay, ang ganda. Pero parang alam ko may Sunshine yung kay Maris Racal yata, yun parang sabi parang Sunshine something yung kanyang tawag sa kanya. Sabi naman ni Enoray Sulaiman, Beloved, na sabi niya ganun, mga kasama, isang word lang siya. Tapos Elisa Cagadas Panirio, sabi niya Forever in My Heart. Ang ganda rin ito, mga kasama. Pero gusto ko talaga yung yung Hello Love Forever, na parang magkakaroon ng sequel ang Hello Love Again, mga kasembreros. So grabe, no, siguro pag natuloy yun, mga kasembreros, ay tawag dito, talagang papalo na naman sa takilya, mga kasembreros. And the next item natin, ang kulit nito kasi at kung naalala si Ken na kumpare ni Sir Alden, mga kasembreros, alam niya sobrang supportive niya kasi pumunta pala siya yata doon sa PMPC Star Awards for Movies para suportahan si Sir Alden. Sabi niya ito sa kanyang post ay asan ka na, Direk, ikaw na lang hinihintay namin, congrats Direk Tisoy. AR Takilya King, hashtag Hello Love Again, hashtag PMPC Star Awards. So post nito 10 hours ago, mga kasama, sa kanyang Facebook page, no, na Ken Creative Design, mga kasembreros, no, si kumpare ni Sir Alden, mga kasembreros. Pero alam ko may isa rin siyang sinuportahan dito mali kay si Direk Louie Ignacio. Ayun, so nag-congratulate din siya kay
Directly Louie Ignacio, mga kasama. Cute, no? Talaga makita mo yung closeness at saka support din ni Ken kasi nag-share din siya ng mga dito na mga updates kay Sir Alden, and then yung yung pagbebenta ng ticket, no? Nakita ko nagpo-post din si Sir Ken sa kanyang Facebook page, no? Tulong na rin kay kanyang kumpare na si Sir Alden, mga kasembreros. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang dito kasi si Will Ashley at saka si Alden parang ginawa niyang magka-terno ng damit, no? Kasi naka red and black na kulay or shade, mga kasembreros, ang jacket ni Will Ashley at saka kay Sir Alden naman sa kanyang Sting. So alam natin si Will Ashley ay talagang hinahangaan niya talaga ito si kuya niya Alden, mga kasembreros, kasi nga ay sa mga advocacy, sa kanyang kanyang goal, sa kanyang pagkatao in general. So yun siya, mga kasembreros. And then ito, next item natin. So pinagtabi-tabi, no, ng isang fan ang pictures ni na Andrea Brillantes, si Francine Diaz, si Ma'am Kath, and of course si Ma'am Bel Mariano. So natatawa ako dito sa isang sa reaction kay Andrea, laughing emoji, no, natatawa na emoji. Kay Ma'am Francine naman ay wow emoji, tapos kay Ma'am Kath naman ay heart emoji, tapos kay Ma'am Bel Mariano ABCD, no? Kay Ma'am Bel Mariano ay like sign, mga kasembreros. So kayo, anong gusto nyong emoji ang ilagay, at saka dito ibigay ninyo kaya Ma'am Catherine, mga kasembreros. So si Ma'am Ma'am Catherine ay heart, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So ito, yung picture na ito, pictures na ito, mga kasembreros, naka-violet. Si Ma'am Catherine ay post ng admin kagabi. Pero ito po ay parang, ito po ay sa Betadine, no? Na feminine wash ni Ma'am Catherine na endorsement, mga kasembreros. So naka-violet, no? Naka-lavender. Si Ma'am Catherine, nakakalito na kayo, no? Kasi may purple, may violet, may lavender. So yung lavender, alam ko parang light violet siya, something like that, mga kasembreros. Tapos yung purple, ubi din niya. Ubi din yun, no? So parang nakakalito na yung mga yung mga kulay-kulay ngayon, mga kasembreros. Sa orange, dalandan, kahel. So maraming mga ngayon variations ng kulay, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Si Sir Alden, pala, no, yung kanyang advocacy na Click Kindness, yung buong advocacy or campaign ng Sparkle Artist Center na yung sa 30 na Click Kindness nga, mga kasembreros. Parang pala yun, no, parang dito, parang tribute din nila yon sa mga naging biktima ng bullying or parang cyberbullying or naging biktima ng mental health issues, kagaya nga ni Ma'am Emma, no, na anak ni Kuya Kim Atienza, mga kasembreros, na pumanaw dahil sa kanyang mental health issue. So sabi dito sa Manila Bulletin na article, mga kasembreros, ay na-feature si Sir Alden dito. So sabi nito, Manila Bulletin Entertainment, even we here in Sparkle also experience the same thing, and one way or another we are being affected by those hateful comments and negative comments. So Alden Richards Sparkle launches Quick Kindness campaign in honor of Eman Atienza. So yun siya, mga kasembreros. So talaga nakakaano, ibang klase kasi kapag mental health, talagang yung isip mo yung kalaban mo, and it's very sometimes hindi mo makokontrol, no? Kung kaya panangga natin parati yung salita ng Panginoon at ang panalangin at saka yung pagsamba sa kanya, mga kasembreros. And then ito, so kinlose up ng kinlose up yung ni Alden, yung kanyang trophy, mga kasembreros, or award nga doon sa PMPC Star Awards for Movies na 21st. Hindi ko alam kung sinong may hawak nito.
Sabi dito sa yung trophy nga niya no, na Taquilla King mga kasambreros sa PMPC Star Awards for Movies. So, medyo maliit lang siya sa screen ninyo, pero dito sa akin ay medyo klaro pa siya mga kasambreros, no? Kasi nga naka-laptop siya. So, yun, no? PMPC Star Awards for Movies, 41st Star Awards for Movies 2025, and Alden Richards, Hello Love Again, Taquilla King. So, same goes with Ma'am Catherine, pero hindi ko na siya naandito na close up mga kasambreros. And then ito, next item natin, na-feature si Ma'am Catherine, no? At saka si Ma'am Andrea Brillantes dito sa parang outfits nila mga kasambreros sa AZU's or Azus Official. Tapos si Ma'am Catherine dito ay naka-white nga sa Tatler Ball. Tapos si Ma'am Catherine naman, si Ma'am Andrea Brillantes, hindi ko na alam kung saang event ito si Ma'am Andrea Brillantes. Baka sa Star Magic Ball mga kasambreros. Pero yun. So parang yung mga fans kasi na nagkukumpara din ako dati nagkukumpara din ako dito kay Ma'am Andrea Brillantes nung kasagsagan last year, nung kasagsagan ng kanilang karera, yung nga nung issue na parang siya yung naging dahilan bakit naghiwalay si Ma'am Catherine, no, at saka si Sir Daniel Padilla, na hindi naman yun na-confirm mga kasambreros. So yun, pero yun, may kanya-kanya naman silang ganda, no? May unique silang kagandahan sa bawat isa mga kasambreros. And of course, yung dito, yung ABS-CBN mismo, or the Filipino channel pala, ay ito yung sasabi ko kahapon na si Sir Alden yung unang nilang binate, tapos magkasunod lang sila ni Ma'am Catherine, no, sa post, kasi sina Joy and Ethan ay hindi nila makakalimutan ng The Filipino Channel or TFC, of course. Sabi dito sa TFC post, Taquilla Royalty represent, no? Congratulations, Catherine Bernardo, for being named Taquilla Queen at the 41st PMPC Star Awards for Movies for leading 2024's top grossing film, Hello Love Again. We are proud of you, Joy. So, same caption dun kay Sir Alden nga mga kasambreros, no? Ng The Filipino Channel. So nakaka-touch kasi talagang dito natin nakikita na mahal ng Star Cinema, ng ABS-CBN at saka ng The Filipino Channel mga kasambreros ang Kathleen talaga, kasi parang wala nang barrier no? So nakaka-bless lang siya mga kasambreros. And then ito, pinost ng isang admin ang picture ng Kathleen, no? Dito sa Dubai nga sila. So si Ma'am Donna May Landicho 1 hour ago during the promo of Hello Love Again movie Miss Catherine and Alden Richards in Dubai. So dito ay may microphone si Sir Alden Richards mga kasambreros at saka naka-glasses. Tapos naka-shades naman si soon to be Mrs. Wilkerson na may flowers. So mga galit na naman sila mga kasambreros, no? Kasi tinawag ko na Mrs. Wilkerson si Ma'am Catherine Bernardo. And then ito, next item natin mga kasambreros, si Ma'am Cherry Napoles, na-feature si Ma'am Catherine dito sa kanyang red dress or red na damit mga kasambreros. So Catherine's beauty shines from within. Seeing her so happy and blooming is everything. So yun siya mga kasambreros, no? Naka-glasses dito si Ma'am Catherine. Tapos ay naka-smile yung iba. Yung isa ay wala mga kasambreros. Sobrang ganda, no? Walang sira yung kanyang ngipin mga kasambreros. So ang cute lang at saka ang blooming niya, phenomenal box office cinema queen. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang admin dito. Ginawa niyang king and queen. Ito literal na king and queen talaga, no? Ang Kathleen mga kasambreros. So king and queen ng Taquilla, phenomenal box office cinema king and queen. So ito talagang literal na ang title nila ay hindi maagaw, no? Sa ngayon mga kasambreros, and hoping na sa susunod pang mga darating na taon. And ina-expect naman natin, no, after 20 years, after 15 years, 10 years, may mga bago na namang sisibol na mga generation mga kasambreros. So ipapasa na nila yung kanilang trono. Pero in the meantime, sa kasalukuyan, no, at present ay sa kanila muna ang title na ito mga kasambreros. After 10, 5, 6, 15 years, pwede nila maipasa kung may sisibol na bagong
tandem mga kasombreros. And then ito, last item natin. Sige, last item ko ito. Pero abang kayo mga kasombreros kasi marami tayong items talaga. So, Sir Alden, na-feature siya dito, no? Sa isang article sa Daily Tribune, na isang sikat din po na tabloid or magazine. Na-feature dito yung 15 years na showbiz career ni Sir Alden, na sinasabi niya na it's always about purpose. Okay? Oo, yun naman talaga yun. Everything that you do, may purpose. Okay? Nagtatrabaho ka, may purpose. Ginagawa mo isang bagay, anong purpose? No? So yun siya mga kasombreros. And nabubuhay tayo sa mundong ito, ano ang purpose natin in general? So ganun siya mga kasombreros. And then yung picture niya dito ay yung nakaupo siya sa isang airbag sofa mga kasombreros, no? Na naka-white si phenomenal box office cinema king mga kasombreros. So chill lang si si Tisoy mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating items, no? Pero abang pa kayo sa next natin na na vlog mga kasombreros. Ngayon po ay December 2, 2025. Pasensya na po na late yung isa kong kanina. Yung pinakaunang upload ko ngayong araw, December 2, ay kagabi pa dapat yon. Kaso nagloko ang aking editor at saka yung wifi kung kaya hindi ko na upload mga kasombreros kagabi. So, December 1 pa dapat yon, pero kanina ko na upload mga kasombreros. Alright, so sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today po is December 2. Tuesday na po, no? Blessed Tuesday po sa bawat isa. And sana po ay pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasombreros, ha. Ang title natin ay Humingi, Maghanap, Kumatok, no? Medyo mahaba ito mga kasombreros na sinabi ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verses 7 to 11 mga kasombreros. So pakinggan lang po natin, ha. Babasahin ko po. Ask, sabi ni Lord Jesus Christ, ask daw, no? Humingi, no? And it will be given to you. Seek, maghanap, and you will find. Knock, kumatok, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? So ito mga kasombreros ay napakaraming lessons na matututunan tayo dito. Pero yung general context, yung general truth dito ay yung, kumaga pa yung pananampalataya ba na solid, yung pananampalataya na matatag, yung pananampalataya na sigurado. Mapasigurado ka, humihingi ka because you are sure, no? Naghahanap ka because you are sure, certain ka, no? Na makakahanap ka. Kumakatok ka because you are certain, you are sure, no? Na pabubuksan ka mga kasombreros. So hindi ito literal na kunwari magbubukas ka sa bawat pinto mga kasombreros ng kapitbahay mo or may 10 kapitbahay na pinto ng kapitbahay mo kakatukin mo, ganun. So hindi po. So maybe sa prayer, no? Talagang unang-una sa panalangin mga kasombreros. Kapag tayo ay manalangin, tayo ay humingi, maghanap, no? Kumatok mga kasombreros sa ating Panginoon na nakikinig sa ating panalangin. So kapag ang ating panalangin ay may pure heart tayo, dalisa yung ating intention, mabuti yung ating intention, we are asking and humingi tayo ng kapatawaran sa ating nagpapalinis tayo muna, tapos with may humble heart tayo, may good intention tayo mga kasombreros, at saka nananalangin tayo sa Panginoon, hindi imposible na tayo po ay diringgin at pagbibigyan ng ating Panginoon mga kasombreros. Kasi sabi niya dito, talagang sa Kanya galing ito no? Kapag tayo ay nag-ask, kapag tayo ay humingi mga kasombreros, tayo po ay pagbibigyan. Kapag tayo ay naghanap, kasi tayo mga kasombreros, may mga ugali tayo na pagpursigido tayo, di ba? Talagang nilalaban natin na minsan we take the risk, no? Kahit na delikado, no? Kahit na parang imposible, basta gusto natin may paraan, di ba? Kapag ayaw natin may dahilan. So ganun ang nangyayari. Kapag gusto natin, dapat we continue asking, we continue seeking, we continue finding, we continue knocking mga kasombreros. So kasi ang Diyos natin, parang ano lang yan
parang pag makulit tayo, di ba, pinagbibigyan tayo ng ating magulang o kung sino man yung kinukulit natin mga kasembreros. So, kunyari, araw-araw tayong kumakatok dun sa may pintuan, araw-araw tayong nanghihingi, araw-araw tayong naghahanap, araw-araw tayong kumakatok, araw-araw tayong nagre-request na hindi tayo pinagbibigyan. So, parang kumbaga pa, maiinis na lang yung pinaghihingian natin mga kasembreros. So, wala siyang choice kundi bigyan tayo mga kasembreros. So, ganun po siya, no? And more than that, no, sabi niya dito, kung ang ating mamagulang nga, sabi niya dito, parang very malalim niya yung sinabi ni Lord na, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, tayo nga na tao. We are mortal beings, we are not perfect. We are subject to human errors, no? We are subject to sin. We are subject to temptations, no? Marami tayong mga kasalanan, marami tayong mga pagkukulang, no? At saka disappointment sa buhay, mga failures, no? Pero nagbibigay tayo ng magandang bagay, mabubuting bagay sa ating mga anak or kung sino mang gusto nating bigyan. So mas lalo ng ating Panginoon sa langit, no? Ng ating Diyos sa langit, sabi niya dito, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. So yun siya mga ang mas lalo yung Diyos natin na mabuti, perpekto, no, sukdulan, at saka yung kanyang pag-ibig ay walang hanggan, walang kapantay at walang katulad ang Diyos mga kasembreros. So come to think of that, no, without any comparison, ang Diyos natin ay pinakamabuti sa lahat ng mabuti mga kasembreros. Hindi siya pwedeng i-explain at hindi siya kayang sukatin ng human measurements or human standards yung kanyang kabutihan when it comes to all aspects ng buhay mga kasembreros. So ang verse na ito nag-encourage sa atin na maging proactive yung ating pananampalataya, no? At saka relationship natin sa Panginoon. So yun nga, no? Sabi niya, kailangan maging matatag yung ating pananampalataya. Yung ating certainty ba? Yung ating surety na sigurado tayo sa ating Diyos. When we ask, seek, and knock, we demonstrate our desire to connect with Him and receive His blessings. It's not enough to passively wait for God to intervene in our lives. Instead, we are called to take the initiative and actively seek His presence and guidance. So, active dapat mga kasembreros kasi, kunwari wala ka ng bigas, tapos kailangan manghiram. So, alam naman yung taong magpapahiram pa sa'yo or gusto mong hiraman ang lalapit sa iyo, no? Dapat ikaw mismo, no? O wala kang pagkain ngayon. So, you need to find a job or magtrabaho para makapag-earn ng pera. So, ganun ba mga kasembreros? So, ang prayer natin, hindi lang pray tayo. We have to work mga kasembreros because work without faith is dead and work without faith is dead mga kasembreros, no? Vice versa. So, kahit manalangin ka ng buong araw, kung hindi ka naman nagtatrabaho mga kasembreros, ay useless din po ang lahat. Iba kasi yung perception na iba na, bakit pa ba tayo manalangin kung magtatrabaho hindi naman tayo? So parang ganito lang yan eh. Kapag tayo po ay nagtrabaho nang hindi tayo nananalangin at saka wala tayong pananampalataya, ang credit nun sa iyo. O dahil sa sipag at syaga ko, dahil sa lakas ko, dahil sa talent ko, dahil sa skill ko, dahil sa talino ko. Pero kapag tayo ay nanalangin, for example, answered prayer siya, nanalangin tayo, tapos dininig ng Panginoon. So magpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi sa ating sarili, mga kasembreros, because sino ang nabigyan ng ating lakas, sino ang nabigyan ng oxygen na hinihinga natin ngayon dahil tayo nabubuhay, no? Sino ang nagpapatintig ng ating heartbeat, no? Kundi ang Diyos, mga kasembreros. Sino ang nagko-control at saka nagko-command sa hangin, sa araw, sa ulan, sa lahat-lahat mga kasembreros, no? Kung pa ang science na ito ay tinatawag na natural phenomenons. Pero ang Diyos po natin actually ang nagko-command sa bawat phenomenon at saka bawat activities, no, ng mundo mga kasembreros. Let's say yung mga typhoons, inaalaw niyan, yung ulan para madiligan ng mga halaman, nagiging disastrous lang mga kasembreros at saka nagiging perwisyo ang baha kapag ang tao naging abuso, no? Basura dito, basura doon, puto lang kahoy dito, puto lang kahoy doon. Quarrying, mining, parang inaabuso ba yung kalikasan, ang paligid mga kasembreros. That is why mabalik din sa atin ang mga dilubyo at saka mga andito mga kasembreros, no? Ang mga disaster. So kawawa lang talaga ang magiging biktima. So we open ourselves up to receiving the good gifts that He wants or God wants to bestow upon us by being persistent in our prayers and seeking God's will. So panalangin mga kasembreros. So persistent dapat, no? Hindi dapat tayo
kumaga pa tumitigil sa panalangin. Seek and you will find. Jesus continues underscoring the necessity of actively pursuing a relationship with God. Kagaya po ng Jeremiah 29:13 na nangako ang Panginoon, mga kasmeros, na kapag tayo po ay hinanap natin ang Panginoon wholeheartedly, no? Buong puso, mga kasmeros, we will find, or we will indeed find Him, matatagpuan natin siya. So hindi po ang paghanap sa Panginoon, hindi na siya nag-require ng pamasahe. Yung paghanap sa Kanya, hindi na siya nagre-require na mag-transport ka, o mag-commute ka, o magbiyahe ka, mag-drive ka, no? So hindi po. Ginawa niya accessible sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, sa mga lugar. And that is through prayer, mga kasambreros. So unlike any other help or assistance, let's say 911, no? Yung ating bansa ay may 911. Kapag nag-911 ka, magbabiyahe pa yung tutulong sa iyo, or ikaw mismo pupunta dun sa opisina na. Pero si Lord po hindi, no? One prayer away lang ang katapat, mga kasambreros, ng ating Panginoon, and He will hear us. So kapag ang relationship natin ay in-nurture natin, mga kasambreros, we have to trust His goodness, we have to trust His provision, we have to trust His mercy, we have to trust His love, and everything, mga kasambreros, na mula sa ating Panginoon. So sa ating application, we have to think that Matthew chapter 7 verses 7 to 11 ay para kang naghahanap din ng promotion or spending precious time with your loved ones. So di ba, kapag gusto nating mag-spend time sa ating anak, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating kapatid, so nag-e-effort tayo na mag-leave tayo sa trabaho, or talagang gagala tayo, mag-spend talaga tayo ng pera, panahon, at saka effort, mga kasambreros. So ganoon din po sa panalangin, at saka sa paghahanap, at saka sa hingi, at saka sa pagkatok, mga kasambreros, through prayer. Kasi parang libre na nga, no? Yung iba gagastos ka pa, pero ang Diyos natin ay ginawa niyang libre, so that kahit na mga may hirap, kahit na yung mga pinakamababang uri ng tao sa society when it comes to status, ay makaka-access through panalangin or prayer. Alright? So ang ganda, no? But in the meantime, yun lang po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and character na prayerful, mga kasambreros, o mapanalanginin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po.